Ang economy area nila, open space, presko, maraming tao, pero okay ang flow. Sa tourist area naman, mas tahimik dito, may upuan, higaan at aircon para sa chill na biyahe mo. Kung gusto mong matulog ng tahimik at buo, piliin mo yung tourist at solve ka dito. At syempre, hindi mawawala yung CR tour natin. Kaya ito'y atin ng papasukin. Medyo basic lang, pero malinis naman. May aircon pa para hindi ka pagpawisan. Sa barkong ito ay malaki ang kantin nila. Malinis at tahimik at may sariling aircon at CR pa. Pwede kang umorder at pumili ng kahit ano dyan, basta't ito'y iyong babayaran. Na ilang oras na lumipas, kinalaunan narating din namin yung Mintak Port ng Katayngan. Nakarating kaming lahat ng safety sa pagbiyahe. Maraming salamat sa MB Kawayan Star ng Co Shipping Lines, lalo na kay Kapitan. Yo, kumusta ang mga Mars and Purs at mga kamotor ko? Heto na naman ako, may pinabagong trip. Kasama kayo. Tara, let's go! Sa vlog na to, ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ko sa pagsakay ng barko na ito. Kasama ang aking motor sa pagsakay ng barko sa shipping lines ng Ku. Mula dito sa Pulambato Port ng Bugu City to Mintak, Katayngan, Masbate. Papasok na tayo sa biyahe ng buhay. Alauna na madaling araw ang departure ng barko. Medyo mahaba-habang biyahe ito kasi 7 hours yung trip. Pwede kang makapag-relax, matulog at managinip. Nag-tourist passenger ticket ako sa halagang 950. Medyo pricey pero maginaw at dito ako komportable. May economy kung tight ang budget mo, may choices pa rin depende sa trip mo basta chill lang din. Ito ang economy area nila, open space, presko, maraming tao, pero okay ang flow. Sa tourist area naman, mas tahimik dito, may upuan, higaan at aircon para sa chill na biyahe mo. Kung gusto mong matulog ng tahimik at buo, piliin mo yung tourist at solve ka dito. At syempre, hindi mawawala yung CR tour natin. Kaya ito'y atin ng papasukin. Medyo basic lang pero malinis naman. May aircon pa para hindi ka pagpawisan. Tamang mga gamit at sapat sa pangangailangan. Kinaumagahan kung nagugutom ka man sa mahabang biyahe, huwag kang mag-alala, may kantin dito sa loob at pwede tayo makabili. Sa barkong ito ay malaki ang kantin nila. Malinis at tahimik at may sariling aircon at CR pa. Pwede kang umorder at pumili ng kahit ano dyan, basta't ito'y iyong babayaran. At dahil sa panahon ay malamig, umorder lang ako ng cup noodles, biscuits at tubig. Pwede kang kumain dito sa loob, may misa, upuan at komportable. O sa labas man yan ay pwede, habang tumitingin-tingin sa karagatan at sa bukirin at lumalanghap ng preskong hangin. Kapag nakita mo na tong dalampasigan na ito ay palatandaan na malapit ka na sa Mintak Port ng Katayngan. Ito yung Matayom Lagoon ng Katayngan kung saan dito ipagdiwang yung Bagat-Dagat Festival nila kadalasan. Maraming tao ang pumupunta sa festival na yan dahil marami ding magagandang activities na dapat subaybayan. Mga ilang oras na lumipas, kinalaunan narating din namin yung Mintak Port ng Katayngan. Nakarating kaming lahat ng safety sa pagbiyahe. Maraming salamat sa MB Kawayan Star ng Co Shipping Lines, lalo na kay Kapitan. Hindi lang ito basta biyahe, ito'y karanasan. Kasama yung motor ko, sakay ng barko, ayos na yan. Alas 8 na ng umaga nung kami nakarating at dahil may maraming lubid, dahan-dahan lang natin itong tawirin. So ito na yung Mintak Port ng Co Shipping Lines. Dito sa left side ko, yung ticketing office nila, canteen at waiting area. Ito naman yung barko ng Co Shipping Lines na nakahilera. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page, TikTok account at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel.